May hingi lang po ako ng payo tungkol po sa misis ko kasi nga po sinabi ko pa sa kanya na babautispan ko po yung bunso ko, yung mga anak ko namin. Bala ko kung hindi kami magkakasundo, doon muna siya sa pamilya niya. Nanindigan siya talaga. Sabi niya talaga na uwi siya talaga. Di, kasi ayaw niya talaga ipapabautis mo yung mga bata. Eh sabi ko, hindi naman kita pinipigilan kung ano yung, pinapaniwalaan mo. Kasi kung diyan ka talaga, eh sabi ko, ay ako nalaman ko yung katotohanan, naninindigan din ako. Eh ngayon, parehas kaming dalawa, ako naninindigan, siya rin naninindigan din siya sa Iglesia ni Cristo. Eh sinabi ko sa kanya, kanino ka maniniwala ngayon? Tatag ni Cristo, tatag ng tao. Eh sabi niya, basta doon siya maniniwala. Eh ngayon umuwi siya, ang iniisip ko ngayon umuwi siya, sinabi ko sa kanya, ngayon umuwi ka, hindi hindi ako tama po kayo na ano po kayang magandang advice ko. Kasi kumbaga, Mm. siyempre, kumbaga ako lalaki, alam ko naman yung tunay na reliyon. Mm. Iglesia Katolika talaga yung itinatag ni Kristo. Eh, Mm. paano po ito ngayon? Eh, parehas kaming dalawa na naninindigan. Ano po kaya magandang ipapayo? Una, kapatid, yun bang asawa mo ay dating iglesia ni Manalo na o Katoliko siya? Hindi, parehas po kami Katoliko. Tapos, ako po nagyaya niya sa Iglesia ni Cristo. Ilang taon na Mm, kayo? 7 years po, 7 years. 7 years. Parehas po kami may tungkulin. So, mga Katoliko kayo, din natangay sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ito'y malinaw na isang talagang part na sa spiritual na digmaan na tumitira sa inyong tahanan. Dahil ang atake ng demonyo is divide and then attack. Yun ang ancient tactic ng demonyo. Iyon ang dahilan kung bakit dami ng mga iba't ibang siktang nagsusulputan kasama na ang Kang Eliseo Soriano, kasama na itong Iglesia ni Cristo at iba pa. Divide and then attack. So, so ano ang pwedeng maipayo natin? Una, huwag mong pairalin ang galit. Mm, Dahil sa pamamagitan ng galit, mas lalong mawawasa kayo. mm, Ikalawa, palaliman mo ang pananampalatayang Katoliko na bilang leader ng pamilya dahil ang spiritual authority ay ang ama. Mula pa sa Genesis chapter 2 verse 15, he took Adam to Garden of Eden to tend, to guard, and to keep it. So, iyon ang misyon ng bawat ama sa tahanan. To guard and to keep it. mm, mm, So, kaya natamaan naman kayo sa sa taktika ng demonyo, divide and then attack. Huwag mong pairalin ang galit. Dahil kung mairal yung galit mo, mas lalo na mawasa kayo. If you want to conquer the devil with humility. But, palaliman mo ang pananampalataya ng Katoliko. At open ka sa misis mo. Huwag mong awayin. Makipag-establish ka ng close relasyon sa misis mo para mabigyan mong pagkakataon na merong dialogue sa inyo. Dialogue kasama yung mga anak mo. Kaya nga, ni mo that code nun habit, hindi tayo makapagbigay sa mga bagay na wala tayo. Palaliman muna ang pananampalataya. Pero, di sapat ang study ng pananampalataya para i-share mo at muli mong matangay pabalik sa tunay na iglesia ang misis mo. Pray the rosary together with your children. Isa puso mo dahil tandaan mo, noong nahirapan si Saint Dominic sa pag-convert sa mga erehe mm, na
tinatawag na Albigensian heresy sa Albi town, yun ay revivalist ng Gnosticism. So, wala talaga siyang na-convert. Ang ginawa ni Santo Domingo, pumunta siya doon sa bundok at nagdasal siya. Yun ang tradisyon na pinakitaan siya sa Mahal na Birhen Maria at ibinigay talaga ng Mahal na Birhen Maria ang rosaryo ni Saint Dominic. At may sinabi ang Mahal na Birhen Maria na ipanalangin mo ito at habang ikaw ay nag-evangelize sa kanila, ako mismo ang makiusap sa anak ko. So, ginamit ni Saint Dominic ito. Pagbalik niya doon sa plaza sa Albi, wala pang sound system noon. Pero nang nagsimula na siya sa kaniyang panalangin, matapos niya ginamit ang Santo Rosario, ang daming mga tao, punong-puno ang buong plaza at meron pang naposes. At yung naposes na Albigensian member ng heresy, tinanong niya, "In the name of Jesus, I command you, evil spirit, tell me the truth. Bakit takot kayo sa Santo Rosario?" At doon napilitan ng demonyo. Sa panalangin ninyo ng Santo Rosario, pinukpok ang aming ulo. Kung kayo pang lahat na mga Katoliko na nalangin ng Rosario, katapusan na naming mga demonyo. At lahat na mga tao sa plaza na mga 1/4 na lang 1/4 na lang sa France ang nanatiling Katoliko. Karamihan mga erehena. Pero napabalik niya sa simbahan sa pamamagitan ng rosary. So, yun ang sinabi ni Pope Pius XII. "Give me soldiers praying the rosary, and I will show you how to conquer the world." Kaya ang mapapayo ko, huwag mong pahintulutan na wawasakin kayo sa mundong ito at sa kabilang mundo. Pray the rosary, makita mo ang epekto.